Maayong buntag sa itong mga kasog, mga kaagri, nga kauban nato sa kahanginan o sa Facebook Live diha sa ATI Central Visayas. O maayong buntag sa ato ang mga listeners, no? Miss Julina, nakauban nato sa DYHP. O naapo dayta, no? Sa katong mga nakamiss o mga episodes nato, no? Pwedeng-pwede sila mag-replay sa ato ang ATI Central Visayas na YouTube channel. So, nadito tanan, no? Sugod sa episode 1 hangtod sa latest na episode 2. Pwede na kayo ninyo siya ma-replay na dili na mo matagbaw o scroll dito sa ang page, no? So, pwede ninyo i-share po ang link sa inyong mga classmates para maka-replay po sila no, wala sila yung ma-miss na mga information. So, karong buntaga, ato ang pagdatunan ang part 2 sa ato ang key check number 7, ang ato ang walay kaning dako na maminus no sa atong abot tungod sa mga dangan o sa mga sakit sa humay. So ato ni aging episode atong gitun-an ang lahi-lahi na klase sa mga dangan o mga sakit. So karon na episode ato ang i-focus kung unsaon ni pag-manage o pagdumala sa mga sakit na atong na-mention the previous episode. So sa ato ade ang previous na text question. So, naadya sa mo notes, Miss Julina, itong na-mention ni Ma'am Cecile, no? Sa kapangutana kay muhatag lang sila og isa ka peste o isa ka sakit sa humay. So, ihatag Miss Julina ang i-recap sa una ni Miss Cecile. Okay, ati siya, no? So, para sa atong mga listeners karon ug sa atong mga Facebook viewers, mo ang atong tubag sa niagi natong episode, sa atong text question. So, ang mga peste nga anaa sa ato ang mga humayan, mao ang stem borer, rice black bug, brown plant hopper, o rice bug. So, para po sa mga sakit nga naa sa humay, mapod ni ang rice blast, shift blight, bacterial leaf blight, rice tungro disease, o brown spot. So, mo ni siya ati siya. Oo, so mo ato ang mga tubag, no? So, sagyon ra kaayo no kay bisan usa lang adto sa isa ka sakit ug isa ka kanang peste ang atong gipangayo. So, daghang salamat sa atong mga texters o sa atong mga commenters sa Facebook o sa pag-PM po no sa amo ang page. So, daghang salamat no kay dito pud sila motubag sa atong inbox. Mm-hmm. So, para sa ato ang pagpadayon sa ato ang episode sa Key Check 7, kauban gihapon nato no si Ma'am Cecile Aves Opada. So siya gihapon ang ato ang resource person karong buntaga. So para sa pagpadayon sa ato ang discussion no, mamino sa usab kita sa mga pipila ka pahinumdum before ta mo proceed sa atong discussion. Palay-aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay-aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay-aralan. Palay-aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay-aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di baka sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay-aralan. Palay-aralan. Okay, so Ma'am Cecile, welcome back sa ato ang programa. Daghang salamat sa kanunay na pag-uban sa ato ang mga estudyante sa kahanginan, no? I know na daghan pud kayo taog naka-line up na trabaho karong semana. But salamat kay kauban ka na mo karong buntaga. So nakaganahan i-greet, ma'am. Okay, daghang kayong salamat Ate Sha and Miss Julina. Good morning sa tanan. Good morning sa mga naminaw karon og padung pangaminaw sa ato ang radio station sa DYHP ug ingon man sa ato ang FB Live. Okay, so sa giingon na nato sa miaging episode no nga karong buntaga nato hisgutan ang mga recommendations
unsaon nato nga makabot nato ang ato ang paycheck number 7 katong giingon nato nga walay dakong kadaot nga mahitabo pinaagi sa mga peste or dangan. So number 1 gid nato nga buhaton, kinahanglan mo pili ta og variety or klase sa binhi sa humay nga adunay resistensya sa mga dangan nga sagad na adinha gapuyo sa ato ang locality. Sa ato ang locality kita ra magoy nasayod kung unsa gyud nga mga dangan ang sagad nga moatake dinha sa atong area. Kung naay daghang stem borer, so mangita tag variety nga resistensyado sa stem borer. So mutanong taan ng mga variety nga di sila ganahan, no? Muna atong first line of defense against or batok aning ato ang mga dangan. Mutanom gyud tag variety nga makasugakod. Unya, kinahanglan doon na tayo change or rotate varieties every 2 to 4 cropping seasons. So, kinahanglan nga every 2 to 4 cropping. So, kung kag 2 croppings, that is 1 year. So, 4 croppings, that is 2 years. So, naay rotation. So, bisan pagka na nindot na nga variety na jud kay murag ka ng backup nga sunod na cropping mo tanom na pug kag lahi to break the life cycle of the pest nga ganahan ana nga variety para mapan sila ba magmasaag sila bitaw mubalhin sila ay dili mo ko ganahan ani nga variety mo adtong laing lugar mo langyaw ko. So after ana ma-break ang ilahang presence ana nga area mo pwede na sa kamutan og balik sa imong favorite nga variety. Number 2 nga recommendation is practice synchronous planting after a 30-day rest period. So naani sa atong key check number 3 no. Ato ning gisgutan ang synchronous planting. So magtanom ta in 1 month pwede pa na siya gi-consider pa na nato nga synchronous ang planting nato. So naay kanang gap nga 1 month period. But ang atong synchronous planting is after a 30-day rest period na pod. So dili ta pwede nga kanang karon synchronous planting tuod ta pero 2 weeks after raman pod sa harvest. So naa pa gihapon nagpabilin ang ato ang mga insect pest danhang dapita. So mas maayo nga kay ang atong gitan-aw magud ang life cycle sa dangan. So most probably ang pinakatiguang nila or ayha sila mga mata is 1 month. So dapat 1 month nga rest atong yuta ana pud nga time 1 month napuupuo na sila ba ilahang population. So nangamatay na tong adult. So wa na kay sila nakaproduce og baby or mga eggs kay wa na sad sila pagkaon. So at least ninggamay ilang population. So anang mga 1 month nga rest period sa ato ang basakan. So after 1 month musugod dayon tag dungan-dungan og land prep para dungan-dungan ta og tanom. So mo na siya pasabot sa practice synchronous planting after a 30-day rest period. Nya ang synchronous planting ang giingon is within a month period. So kung ang day 1 sa pagtanom is August 1, ang naapay magtanom og August 31, that is considered a synchronous planting. Number 3, conduct regular field monitoring from the early stage of crop growth onwards to identify potential pests at their initial stage of development. So motong giingon nato kaganiha nga the best time to monitor sa presence sa insect pests sa ato ang mga kabasakan is early in the morning 5 to 7 a.m. and late in the afternoon 5 to 6 p.m. Kay aron nga early detection, so mas maayo man ang ma-prevent nato ang pag-spread or ang pagdaghan sa population sa mga insect pest nga naadanha sa ato ang lugar. But be careful pud ta sa kanus ata dapat nga mo spray. So do natoy mga percentage kaganiha nga ato ang gitan-aw nga kung moabot na ana nga certain level sa percentage sa ilahang presensya anha pa ta mo take og action. Kay kung gamay pa na siya, dili pa siya magkahatag og significant yield loss, dili sa gyud ta mo spray kay ato bayan nang gipanalipdan ang ato ang kalikupan nga dili gyud siya madaot. No, so as much as possible biocontrol atong gamiton, no. Kung naatay mga stem borer, naa gyud tay biocon ana nga agent nga ato ang gina-produce sa atong laboratory kaning gitawag natog trichogramma. So, trichogramma atong gamiton, usa na siya kabunhok nga gi-produce sa laboratory nga buhian nato sa basakan para ang itlog sa stem borer itlogan ana nga bunhok para nga inagkapusa ana nga itlog ang adult nga mogawas is ang
trichogramma na siya, dili na siya stem borer. Muna isa sa biocontrol agent nga atong pwedeng gamiton. Tapos number 4, let the many beneficial organisms thrive in the rice ecosystem. So mao ni usa sa paagi nga ang ato ang gitawag og beneficial or friendly nga mga insects nga naa sa ato ang palibot no sa ato ang ecosystem. Mudaghan sila is para i-regulate nato ang mga insect pest. So pas padaghanon nato ang amigo kaysa kaaway. So kung maingon ka og amigo ba ng baki, ma'am? Amigo ba ang snakes? So they are amigo, no? They are friendly organisms or mga insects nga naadanha. Mga butterflies, dragonfly, no? They are friendly nga mga insects, no? Kinahanglan nga i-discriminate nato ang ato ang use of pesticides, no? Kung as much as possible, kung dili pa lang good alarming pa ang presensya sa mga insekto nga grabe na kay nga kabawat ang makahatag nagkadaot, likayan gyud nato ang pag-spray og mga pesticides para nga ma-preserve nato ang atong balance in ecosystem nga mas madaghan ang natural insect pest kaysa enemies. So kinahanglan nato i-conserve ang atong natural organisms kay aron nga magpabili na sila dinha nga sila mo kontrolar. Kaya mas maayo nga gamiton ang natural control kaysa chemical control. So for example, ang kanang gitawag na tog longhorn nga grasshoppers, mukaon na sila sa mga itlog sa stem borer. So makakita gani mo mga kapan no kanang kusog kay magambak-ambak nga green nga mga longhorn, tag-as og kanang sungo nga mga grasshoppers, kana sila mukaon na sila sa itlog sa stem borers. So they are not enemies kanang mga grasshoppers, no? Kanang lady beetle, kanang unsay tawag ani sa Bisaya na kanang orange ang color bitaw, bao-bao, no? Sometimes kita kung maabi na to insect pest na mag-spray din tag na bao-bao because bao-bao is an insect pest to kalabasa, no? To squash. So kung adto siya sa squash, mukaon man siya sa leaf o sa flower sa squash. So insect pest siya sa squash but not in the rice area. Kaya dili man siya mukaon sa humay ang lady beetle. Ang kauno niya is ang mga insekto nga kalaban. No, mga spider, no, wolf spider, mga wasp or mga bunhok, no, wasp is pareha sa trichogramma, mga gagmay nga mga bunhok nga mo itlog sa stem borer. Ilahang patyon ang itlog sa stem borer, ilahang i-conquer para sila na ang mugawas, no? Okay, so naatay management options of common rice pest. Naatay matag insekto, doon na siya gitawag og management options. Unsaon nato na siya pag-manage. So, bisan og sagbot na siya, no, gitawag yapon nato na siya pest. Insect pest and diseases. So, dangan man na siya, no, ang sagbot gitawag yapon nato nagdangan. So dili lang di ay pesty or insekto ang dangan. Pwede siya insekto, pwede siya sakit, o pwede sad siya og sagbot. Gitawag na siya og dangan. So, for our insect pests and diseases, ang ato ang i-manage kinahanglan atong buhaton is do not spray against defoliators within 30 days after transplanting or 40 days after sowing. Unsa may pasabot aning defoliators? Kanang kabantay ta nga kanang bag-o na tong gitransplant nga humay, mga 1 week to 2 weeks magputi-puti bitaw ng dahon. No, kung very observant kay tang mga farmers, atong makit-an nga nay murag mga langaw or wasp nga maglupad-lupad. Kana sila mga defoliators na sila or mga ulod nga gagmay, mukaon na sila sa kananaang kuan. Mukaon na sila sa dahon nga kanang baby pa kay nga dahon. Ang ilang damage ana is magputi-puti ang dahon. Maalarm na dayon ta bisang 1 week, 2 weeks pa nato gitransplant mo, spray dayon ta. Palihog dili na nato buhaton. Kay anang mga dahon nga gipangkaon nila, sooner or later mahimo na siyang adult nga leaf. Kay naa na may mo emerge nga bag-o nga mga leaves. Kay tillering stage man siya, so paspas kayo ang pagkalaya sa mga older leaves. So katong older leaves nga gikaon sa mga maggots, malaya ra sad to siya. So dili kay to siya kinahanglan ang tanom kay mamatay ra man to siya. What we need is katong nasa
mga dahon na nga nas tunga-tunga bitaw nga kanang nasa maximum tiriri nga mo process sa food. So katong mga defoliators adto niya ayaw na to og kanang patiya pinaagi sa spray kay dili ra jud na siya makahatag og significant damage. So beware, no, spraying within 30 days after transplanting or kung nag-direct seeding ka 40 days after sowing. Ang weeds, no, ang mga sagbot, control weeds within 0 to 45 days. Days days after transplanting or days after sowing. I-control na nimo ang weeds nga naman medyo gagmay pa na sila. Di pa na sila katupong sa kanang humay. Kay kung mutupong na ganina sila, paspas kay na sila, tunga-tunga na ilang height sa atong humay, unya musabwag kag urea, mas mo kaon og dali ay mas maka-absorb og daghang abono ang sagbot kaysa imong humay. So once makatilaw na sila abono, very paspas kay na silang mutubo mo na mulabaw na ilang canopy sa rice nato nga tanom. So ma-overpoweran na ang sunlight, dili na ka tuhop, no, sa atong rice plant kay na-cover naman sa sagbot. So use high quality seeds. So atong giingon na nato katong high quality seeds nato, either hybrid or inbred, as long as it is certified and new seeds. And again, i-apply nato tong 2 to 4 cropping seasons, mag-rotation ta og variety. Practice field sanitation, no? Ako jud ning balik-balikon, very important nga dili lang kay ang basakan ang luwang ra atong gikamutan or atong giwidingan, but also please atong i-appeal ang mga pilapil or mga dikes nga kanang dapat wala gyud sagbot. Then next is practice proper land preparation and water management. Mo gyud ni balik-balikon nato kung sa weeds, kung proper lang atong land preparation, ang atong water management, di kay ta magproblema og sagbot. Kay sa ato ang land preparation, di ba? 1 month man ang atong pag-prepare. Natay 1 month nga land preparation. First nato nga plowing, ato jud nang daruhon para mabungkag ang yuta. Nya ikabungkag sa yuta, ipatubigan nato, i-flooded nato para nga mahulom ang tubig. Nya dali ra malata tong mga salin-salin didto nga mga sagbot ug katong inanihan ug mga uhot. Then after that, mutubo tong mga liso kay nabungkag naman nimo yan natubigan. So katong mga liso sa sagbot nga kanang nihulog dito sa yuta, apil na ang mga tipasi sa humay nga nahulog dito sa yuta, muturok siya. So pagturok, mga 2 weeks after, imo na po siyang daruhon balik second plowing. Ano man, para kadong nakatubo na nga sagbot, i-allow nimo nga mutubo ang sagbot actually katong mga liso. Para inagtubo niya, imong i-plow under na po nimo balik para malumos tong mga bagong tubo nga sagbot. Unya, pagkahuman na, lata-lata na tong ubang mga nabilin. Unya, last nimo nga land prep na karas naman imong ikaras, isuyod para katong gahi gyud malata makuha siya, mapadaplin nimo siya niya. Hinlo na ang imong field, ready na for final land leveling. Nya kung magbasal ka, ibasal na nimo para nga ma-incorporate ang abono sa yuta. Kay in that sense, wala na liso kayo nga mutubo. Kay bisag humay to siya pero with na ang yang classification adto kay dili man to siya nimo intended nga gitanom ana. Itubo ra man siya kay tagak siya. So bisan pag humay ang iyahang klase sa tanom, gitanom ni not purposely nga gitanom nimo, consider na siya nga sagbot. Okay? So do manual and mechanical weeding. So di ka maghulat nga mag-spray pa kag para sa sagbot danha kay kung na-control ni or kung na-land prep ni magmayo imong yuta, less ra gyud kay ang pagtubo sa sagbot. So mag-spotting na lang ka, no? Mag-tanaw ka kung unsay daghan or dagko nga sagbot, manually imong i-manage, no? I-control. Dayon, use herbicide as your final or last option. Kanang wa na gyud kay laing mabuhat nga di na gyud kaya sumpuon or manually ang mga sagbot kay given the previous nga mga management nga wa nimo nabuhat tungod sa mga kakulian, so mas nilabaw na yun ang tubo sa sagbot kaysa sa humay. Nya feeling nimo mura nag Manila rice na gitanom mo nya gibalikan ting harvest na di na jud mapuslan og ayo nya mag herbicide ka, so at least last option na nimo. So next nga pesty is ang rats or mga ilaga. So, ang management option ani is practice timely, integrated, and sustained community-wide control.
So, fill rat burrows with soil and water, practice sanitation. Ang pagkontrol dahil sa mga ilaga, mga kahigalaan, dili na siya pwedeng ikawra. No, it is a community-wide control. Kay kung maghilo ka diring dapita, no, magkuan ka kanang bait, no, magbait ka dinhi. Sa Bisaya anang bait kani kanang bitag, na kay pagkaon ni butang, natuwaan nimo na niya para mabitag sila. Unya dili man na dayon sila makuan. Kana may mga bright pa kay ning mga ilaga, no? Dili mailad, makaikyas, makasumbong pa sa mga kauban. Ay namugbalik dire. Mo transfer ta didtong area kay dadto walay gabitag. So, naara gyapon sila sa community, no? Mag-produce gyapon sila niya. Ang ilaga ang pinakadali mo daghan niya. Manganak na is in partner, baig laki jud na siya niya. Nakalimot ko o basta in 1 month 64 man siguro ka pairs ang ma-produce ni ilaga before sa iyahang kamatayon sa iyang parent. So, daghan kay siya ma-produce. So, kung dili community-wide, kung dili mo magtinabangay nga kamong tanan mag-control mo sa ilaga or mag-employ mo anang baiting, dili jud na siya magmalampuson. Unya, importante nga katong mga bangag-bangag lagi sa dikes imutong ibutangan og kanang kuan yuta, no? O aron dili siya mapuy-an pa nila, dili na mabalikan. Dayon ang last is ang invasive apple snails, also known as golden apple snails or gas, no? Golden apple snails or sa Bisaya pa kuhol. Tagalog man siguro ning kuhol. So, ang unang purpose aning pagbuhi og kuhol sa una, naka-remember ko, elementary pa ko sa unas Bukidnon, namuhi jud mig kuhol sa among fish pan kay para pagkaon no sudan. So sige mig kanang gataan naman na namong kuhol sa una. Pero pahubsan na mo ang fish pan para ma-harvest mig kuhol. Nya na pay mga bornay, no bornay matatawag sa una no mga freshwater nga mga shells. So mo na mo ang isudan. But after mo jud na sa source of protein, but niabot ang time nga nahimo siyang pest kay nidaghan og mayo yang population nga to the extent nga makahatag na siya damage sa kahumayan. No, so ang pagkontrol sa kuhol, keep field saturated up to 25 DAS or up to 15 DAT, no, saturated. So kinahanglan nga kanang daghang tubig ang imuhang area 25 days or 15 days after transplanting. Unya, construct small canals or canalets and place attractants to facilitate snail collection. So, pananglitan kung naapa sa kung galanper pa kano, i-saturate ni mo na kanang flooding bitaw nato nga giingon, mas maayo nga walay gabugdo. Tanan nga area sa yuta, tanan nga area din sa field na tubigan siya. Then after ana, kung mahimo sa final nga land leveling, kanang nag-build ka og small canals or canalet sa mga palibot or sa tunga nya didto ka magbutang og kanang bitang mga attractant, mga leaves nga nakalimot ko sa ngan sa kahoy nga kana iyang dahon bitaw kay dugukonon og soil. Pwede gani gabi moduol ng mga kuhol ana sa pangbutang na nimo dinha sa katong mga kanal nga naay daghang tubig kay para nga ang field kanang masyag bed bitaw elevated siya so mauga siya. So, diri sa kanal, na mga tubig, kay ganahan man ang kuhol og tubig. So, musalom sila dito, na magtapok sila atong mga dahon. So, dali ra ang pagkolekta sa ato ang mga kuhol nga nangadto dito. Dayon, atong butangan pod og wire or bamboo screen ang atong mga water inlet og outlet. So, panalitan atong luwang bukana sa tubig, dinha mag-agian atong irrigation water. So, kanang iyang kanal nga, ana musud ang tubig nato para mag-irrigate sa ato ang basakan, butangan nato ng wire or mga bamboo screen para nga masala na daan ang kuhol diri pa sa ibabaw. Ug na yung kay kuhol diri sa imong basakan, magbutang kag kanalet na daghan nag tubig, butangan nimo drainage sa ubos, butangan gyapon nimo og wire or bamboo screen para easy collection. Yang katupong naa didto sa ubos nga luwang dili sila kasulod kay na may nag-atang na wire. So, inana, no? Dayon, napaday ilahas, no? Wala ko nakiting langgam. So, actually, 5, no? Insect pests and diseases, weeds, rats, kuhol, and birds, no? Kaning mga maya.
No, scaring them away pod kuno is one of the most practical approach to managing birds. So kanang nay mga kutay bitaw, nay mga scarecrows na scarecrow nga ato ang ikuan, ato ang ipangbutang niya. Okay, so mao na to siya ati siya atong mga recommendations balikon nato no. Sa atong insect pest and diseases, kinahanglan nga dili ta mag-spray within 30 to 40 days gikan sa pagtanom. Unya ikaduha kung sa sagbot nato kinahanglan nga i-control nato atong weeds 45 days after transplanting. Nya mo gamit tag high quality seeds. Unya kinahanglan hinlo ang palibot. Unya kinahanglan sakto ang pag-land prep ug ang water management. Unya herbicide is the last option. Kung sa atong mga ilaga kinahanglan community-wide control. Dili pwede nga ikaw ra ang mag-control kay musibat ra ng ilaga mo balhin sa laing basa. Ang kuhol pod kinahanglan nga i-saturate nato, i-flooded nato good for 25 days ang ato ang field para nga malumos sila, no? And then dali ra sila dali ra sila makuha nato and mo build tag small canals sa ato ang area para adto ra sila mopadong nya magbutang tag attractants para sayon ra pagkolekta, magbutang tag wire screens, bamboo screen or plastic screens sa inlets o outlets sa ato ang mga drainage and irrigation canals. And then para sa atong mga langgam no mga birds, so mangita tag variety nga kanang duko dili kay attractive nga or makita ang uhay unya kung daghan mugmaya ng dapita, and then scaring them away is the best practical approach to manage birds. All right, so daghang salamat Ma'am Cecile, no? So gi-recap na jud ni Ma'am ang ato ang recommendation para ma-manage gyud nato ang ato ang mga dangan, mga peste, mga weeds ug ato ang mga sakit sa humayan. So nalang tay mamino lang ta sa mga pipila ka pahinumdum, no, before nato ihatag ang text question for today's episode. Palay-aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay-aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay-aralan. Palay-aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay-aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di baka sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay-aralan. Palay-aralan. Ug kadto ang ato ang mga pahinumdum no sa bato ang programa gidalit kaninyo sa Department of Agriculture Region 7 ug sa Agricultural Training Institute. So kaganina no naisgutan ni Ma'am Cecile ang mga management options para sa ato ang mga humayan no ug ang mga recommendations po. So karon ihatag ko niya siya ang ato ang next question. Salamat Ms. Julina, no? Og I hope na naghanta og nasabtan og nahibaw-an sa ato ang topic karong buntaga, no? Which is ang pag dumala sa ato ang mga peste, mga weeds o mga sakit na makita nato sa atong humayan. So ang atong pangutana no para sa atong mga listeners o mga Facebook live viewers para sa karon na episode kay I hope daghan tag notes no kay daghan big notes diri. Paghatag lang ta no og duha ka management options sa ato ang mga peste, weeds o mga sakit no ani ato mga sagbot. So balikon na ko ang pangutana no paghatag lang mo og duha ka mga pamaagi sa pagdumala kung naatay makita na mga peste, sagbot o mga sakit sa atong humayan. So daghan to og mention ginina si Ma'am Cecile no duhara ato ang gipangayo in case or simba ko naatay makita ng mga sakit, mga sagbot o mga dangan sa atong humayan. So i-text lang ang inyong tibuok pangalan, space ang inyong edad, space ang inyong address o lokasyon ug is-send lang sa 0938
0938-739-0882. So, balik ko na ko, no? 0938-739-0882. Okay, Ms. Jolina? Okay, so kay naman na po ang atong 30 minutos na panag-uban diri sa no? Magpadayon na po ka sa sunod na mga adlaw atong mga suki nga paminaw ug atong mga live viewers. Hangtod na po sa sunod na higayon kini gihapon na mga program host ni si Jolina ug si Ate Sha magtig-uban kaninyo sa susamang oras. Daghang salamat ug maayong buntag.